Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Samahan niyo po kami sa panibagong adventure namin pong ginawa na kasagsagan man ng masamang panahon, pero kailangan nating mamana at maghanap ng masarap at sariwang may ulam. Kaya tara, samahan niyo kami. At ito ang mga buong kaganapan ng aming adventure na ginawa para sa araw na ito. Kaya tara, let's go! Anong oras na ngayon? Pagkatapos ko pong mahatid ang mga bata sa school ay nag-prepare na rin ako ng aking mga gamit na dadalhin at dalawang panayo ating pong dadalhin sa bangka. Gawa po ng doon ko na ito muna itatambay dahil may parating na naman tayong bisita. At ang gagamitin natin ngayong araw is itong maiksi na kahoy demultiplied roller na gawa ni Sisid. At in-adjust din natin ang goma, pinutulan natin. Pero looking forward na sa buwang ito ay makuha na natin ang bagong pana na ginawa ni Sisid para sa atin. At syempre mag-adventure tayo kasama siya. Ayan mga ka-adventure, ramdam talaga ang mahalong panahon ngayon. Siyempre, kailangan to sa kanipo, kaya ingat. YouTube channel, Buhay Isla, and Primitive Islander. Ayan mga ka-adventure, sa mapapalang umaga pa sa ating lahat. Another day, another adventure. Samahan nyo kami, kailangan natin mamana. Kahit pa sa mga panahon, di pa tayo nakawin ng kanipo. Gawa nga ng, grabe talaga, dulot ng bagyo. Kaya dyan sa mga dinaanan po ng baha at ng bagyo ay ingat po kayo palagi. And again mga adventure, samahan nyo kami sa araw na ito. Papa Tonyo sa the house, kasama pa rin natin yan syempre si Kuya. Ayan, at ang goal namin today is makaulam lang talaga. Magkaroon lang ng pangulam kahit anong madaanan natin. Again, hindi muna tayo mag-expect ng something malalaki like pelagic, wala. So maliliit lang talaga, pangulam lang. Maraming salamat. God be the glory. Let's go. Ayan, handa na ako mga ka-adventure. Pagbaba ko sa tubig ay eto, medyo maalwan pa ang visibility at napakagandang coral reef ang ating natunghayan dito sa starting point kung saan kami mamamana. At along the way ay papunta kami dun sa mas malayo pang area na kung saan hindi madalas pinupuntahan o hindi napupuntahan kapag nag-snorkeling ang mga bisita. At eto, nadaanan ko kagad itong grupo ng mga kitong or golden spotted rabbit fish, kaya lang hindi naman tinakatira. Pero pag ahon natin ay may nagpaiwang isa, kaya nagkaroon tayo ng ating pinakaunang huli sa araw na ito. Crocodile. Malayo na kami narating at patuloy pa rin kami sa paghahunt mga ka-adventure. Nadaanan namin yung beach kung saan nagpapalunch yung Joy Traveling Tour. At ito, nakita ko si Kuya na merong in-stock na isda, pero hindi ko na siya nabala. At sumisid ako sa unahan dahil may napansin akong lipte, kaya lang maliit pala. Kitong or samaral ulit ang ating naging ikalawang isda mga ka-adventure. At syempre pinalampas natin sa coral reef yan bago tinira para walang abala. Idol, may huli pa pala dito sa buya si Bakit TV. Samara. At kung inyo pong mapapansin mga ka-adventure, hindi tayo masyadong sumisisid ng malalim kasi nga ganoon din naman, hindi talaga tayo nag-expect ng malalaki at pelagic na isda dito. Kaya focus kami sa maliliit pero good si pangulam. Kaya dito sa panibagong pagsisid ay inabangan ko itong Baramondi. At ito ang ating naging ikatlong isa para sa araw na ito.
Pagkatapos kong masecure ang isda, ay yan, secure na rin ni Kuya ang kanyang ikalawang isda, barakuda. Kadali namang anak sa barakuda. Oh. Buhay pa, baka magtalon. Yun. Continuous mga ka-adventure sa paghunt, another dive. At this time ay nag-ambush ako dahil may napansin akong Spanish flag snapper sa unahan at syempre curious yan, lalapit. And since nadala-dala natin yung ating fish collar ay na-attract naman siya. Inabot ng 1 minuto bago ko tuloy ang nakalabitan ang isdang ito mga ka-adventure kasi curious talaga, ayaw masyadong ibigay yung distansya, pero at the end of the time ay natira pa rin natin. Kaya ito ang ating naging ika-4 na isda sa araw na ito. Ito idol, hinihila natin yung buya ni Joy Adventure kasi may maliit daw na isda. Ito. Kulay dilaw. Isda. Another dive mga adventure, kuridas na to or harabas na talaga. Emperor fish naman or kanuping ang aking sumunod na nakita at naging sumunod na isda mga ka-adventure nating nahuli. Ang adventure natin sa araw nito mga adventure ay isa sa mga nakakapagod ko talagang experience. Nakagawa tayo ng more than 150 videos or pagkuha ng GoPro dahil nga continuous ang ating pong paninisid at pag-aabang, paghahanap ng mga isda na posible na matira at sobrang nakakapagod. Ang kulit ng Spanish flag, ayaw ibigay yung pagkakataon kaya dito na ako nag-focus sa high fin coral trout. Isa sa mga disadvantage kapag naghahan tayo sa may cliff na formation ng coral reef ay eto, sumasabit yung mga line at ito ang isa sa mga mag-cause ng pagkaputol ng ating mga line kapag nakahuli tayo ng malaki. May mga luba sana ako nakita mga ka-adventure kaya lang dumiretso namang bumababa sa mas malalim na area at hindi na natin makita kung saan sila nagtago kasi nga yung mga formation din ng mga bato dito is napakalalalim din ng mga butas at dito sa mga dive na mga ito ay nagtambay tayo saglit dahil inaantay din nating ma-meet yung distance na hinihingi natin dahil napakarami ng mga Spanish flag snapper dito at malalaki na, halos mga tag-1 kilo na ito mga ka-adventure. Unlimited ang Spanish flag snapper mga ka-adventure kaya syempre
hindi rin natin palalampasin yan, titirahin natin yan. Ang kulit ng emperor fish o ng kanuping, ayaw umalis kahit nakatiyo na yung aking pana. Kaya nung namit natin yung sobrang lapit na distansya, kitalipitan na natin. Wow! Expect the unexpected mga ka-adventure. Napakalaking red bass ang akin nakitang nakasteady lang dito, pero nung napansin niya ako, lumangoy kagad siya. At ayan, inistok pa akong muli, pero hindi ko natira. Maiksi yung ating range, kaya sayang. Unti-unti nang lumalabo ang dagat mga ka-adventure dahil pa low tide na po. At dito sa ating sumunod na pagsisid ay chinek ko itong malaking uka ng bato na usually posibleng pagtatambayan or pagtaguan ng mga malaking tilachik kagaya ng mamsa, pero by far ay wala pa tayong nakita. Kaya move on at sa gawa ng panibagong pagsisid dahil may natanaw na naman ako ditong Spanish flag. Spanish flag saves the day. Ito ang pinakamalaking Spanish flag na nahuli natin sa araw na ito mga ka-adventure, at so far may pinakamagandang tama din. Ayan, stone shot. Harvest na, harvest. Paghila ni Kuya sa aking mga isda ay nagtatawanan sila ni Papa Tonyo dahil kuridas na nga daw. Siyempre ang goal lang naman natin is pang ulam, so kahit ano titirahin natin, wag lang yung bawal. At eto, midnight snapper naman ang nagpakita, kaya ayan, kinalabitan agad natin. Secure na ang ating huling isla sa araw nito mga ka-adventure, at inayos ko na lang po yung pana. And after nito ay nagpasya na rin kami na umuwi na dahil alas 2 na rin po ng hapon. Medyo napasarap ng konti, sobrang layo ng langoy namin dahil nga naghahanap kami ng mga posibleng spot pa na balikan kapag nandito pa tayo sa Coron. Pero since nga na napaka negative ng area in terms of malalaking isda ang nahanapin, pero kapag pang ulam lang pwede naman, kaya pagtsagaan na natin. At ayun nga mga ka-adventure, pauwi na po kami. At so far, again, ito yung pinaka nakakapagod na pamana na nagawa natin dahil nga sobrang dami ng dives na kailangan natin gawin para lang maghanap ng mga target. Ito mga adventure. Ayan. Nakakalis po yan ng alligator fish. Ito, alligator. Nihisan agad natin mga adventure. Para pagdating doon sa nanay, okay na. Ito maglinis. Yun, nahati na lang mga adventure. Ayan sa kanila.
sa akin. Palit kami nung nahuli niyang barakuda. Sigagawa tayo ng fish fillet sa mga bata. Fish fillet. Buaya. May buwan. Buaya sa Palawan. Ito na agad mga ka-adventure. Patay gusto na. Anak, gutom na masyado. Anong oras na ngayon? Oras na para kumain. Dinit. Init kayo. Pero lamig kayo. Karta niyo mga ka-adventure. Kaun. May ako ng konti mag-uwi. Hintayin ko na yung uwian ni Akila. And then diretso ko na siya sunduin. Hindi kayo eh. Kain. Walang malalaking isda. Ito lang na kaya na nito yung maliliit. Kala ko lang na eh. Hindi. Kilaw, ayan o. Kit-kit diretso. Ano na lang yan. Bundok na lang yan. Nagstay pa ako ng mga higit isang oras mga ka-adventure dito sa bangka at inantay na umuwi na si Akila from school dahil sasabay ko na lang siya para isang biyahe na lang pabalik sa Kakayas. Sa Akila mga ka-adventure. Tuwa siya pag sabi ko na mag-fish fillet kami. Yeah, I'll cook fish for you. Preparation mga ka-adventure dahil magluluto nga tayo ng fish fillet. At ang pagluluto pala ng mga iba-iba putahe naranasan ko rin or natutunan nung ako po ay unang nagtrabaho bilang cook sa isang restaurant, Korean restaurant. At na-inspire din ako magluto dahil kay chairman. Pero ganun pa man, nagagamit naman hanggang sa ngayon, lalo na para sa mga bata. At fish fillet sa mga bata, paksiw naman para sa amin nila tatay at nanay. Yummy? Daddy, sama na Mama? And that's it for today mga ka-adventure. Maraming salamat po. Thank you for watching. And again, maraming salamat. To God be the glory. And God bless us all. Let's go!